Eto na mga kabasketball, Kai Sotto inilabas na ang magandang balita at ibibigay ko sa inyo mga kabasketball yung mga senyales kung bakit maraming nagsasabi at sinasabi din natin na malaki yung posibilidad na nakakuha na ng kontrata ang ating pambatong si Kai Sotto kung hindi sa USNCAA ay sa NBA. At Kevin Kiambao, target gawing starting 5 ni Coach Tim Cone. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay nagsagawa na ng send-off open practice ang ating Gilas Pilipinas para sa mga Pinoy basketball fans para makasalumuhan nila. Ito nga parang fans day to mga kabasketball bago umalis ng bansa itong ating national team para mag-ensayo, makipag-tune up game sa mga professional team sa NBL ng New Zealand bilang paghahanda sa nalalapit na laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Sa latest interview ng former PBA Commissioner na si Noli Iyala sa head coach ng ating Gilas Pilipinas ay sinabi nga ni Coach Tim na target niyang bigyan ng mas malaking role o playing time sa pagkakataong ito si Kevin Kiambao. Especially wala ngayon. Ito ang si Calvin Optana at posible pa raw mapasama si Kevin Kiambao sa starting 5 or starting lineup ng ating Gilas Pilipinas. O kung hindi kaya ay maging first guy off the bench siya. At sa pagkakataong ito mga kabasketball, umaasa tayo na magi-step up. Ito ang si Kevin Kiambao para sa ating Gilas Pilipinas. Especially wala ngayon. Yung mga core natin, especially dyan sa ilalim, no? Dadagdag din ng mga puntos yan na si QMB at Kai Sotto. At speaking of Kai Sotto mga kabasketball, isang napakagandang balita ang inilabas ni Kai sa kanyang post sa kanyang Instagram kung saan ibinalita niya na buntis na nga ang kanyang misis na si Rere Madrid Sotto. Dagdag inspirasyon po yan para sa ating pambatong si Kai Sotto para mas lalo siyang magsikap, no? At naabutin yung kanyang NBA dream na sa kasalukuyan ay ginagawa niya na nga ngayon, no? Dahil yun ang sinabi ni Coach Tim Cone na naging dahilan ng kampo ni Kai Sotto kung bakit hindi siya nakapaglaro or maglalaro ngayong third window para sa ating Gilas Pilipinas. So ngayon, ibibigay natin yung mga senyales na nalalaman natin, napapansin natin kung bakit tayo napupunta doon sa konklusyon. Actually, hindi to konklusyon eh. Talagang malaking ako naniniwala po ako, matagal ko nang sinasabi to, no? Kasi noon pa may mga naririnig na ako na hindi interesado sa Summer League. Yung kampo ni Kai, hindi sila nagmamadali. At ngayon pa, kung titingnan niyo mga kabasketball, hindi naglaro si Kai sa Gilas. Pero anong petsa na po? June 23. Diba? June 23 na. Malapit na yung NBA Summer League. Kung matatandaan nyo, nung 2023 naglaro si Kai sa Orlando Magic Summer League. Nagkaroon po si Kai ng 3 minicamp dyan sa NBA. Sa Utah Jazz, May 30 to 31 pumunta siya doon sa Utah para mag-try out. Parang ganon. Ganon din sa Dallas Mavericks. June 5 and 6, nandoon siya para makakuha ng slot para sa NBA Summer League. Tapos nung June 13 to 14, nandoon naman si Kai sa New York Knicks. Yun nga lang hindi po siya napunta diyan. Napunta po siya sa Orlando Magic. 'Di ba? At gaya nga ng sinasabi ko, parang kumbaga injured kasi si Kai that time eh. Parang meron ng may kasama ng puwersa etong si Tony Ronsoni dahil siyempre marami pong kakilala yan dyan sa NBA. Yung agency nila, halos lahat ng NBA team meron po sila kasi daan po yung kanilang mga kliyente or yung mga players nila. Ngayon mga kabasketball, ano sinasabi ko? Kung totoo na sa NBA Summer League maglalaro si Kai, ano nangyari? Bakit hindi siya nagtitraining? O nag-try out, di ba? Nasaan? Bakit walang balita? At bakit sobrang tahimik? Dati nakakapagsulat yung sila Dadin Ginito Henson, Philstar, etong Spin.ph, sila Homer Saison.
bakit ngayon hindi sila makapaglabas ng balita? Anong meron? Di ba mga kabasketball, ano po ang meron? So, yan yung mga senyales. So, maiisip mo talaga na posible, malaki po yung posibilidad na kumbaga nakakuha na ng commitment or ng kontrata itong ating pambatong si Kai Sotto. Kung hindi po sa NBA, dalawa lang po yan. Kung hindi po sa NBA, maaaring two-way contract, diyan po yan sa US NCAA. So, ibig sabihin, doon na po sa US maglalaro si Kai. Kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.